Ang taas. Bakit? Yung top. Ngayon is pupunta kami ng SM Fairview. Matagal ng plano to pero ngayon lang siya matutuloy dahil wala kaming maisip na ibang puntahan. At saka I guess ito yung pinakamalapit na pwede naming puntahan ngayong weekend. Today pala is Sunday, so family day and at the same time gala day na din. And isang napakagandang update sa aming wigi, meron na kaming plaka. After almost 3.5 months bago dumating yung plaka namin. Nagulat na lang ako, nagchat na lang si agent na may dumating na daw na bagong listahan ng plaka. Hindi naman siya mahirap ikabit, madali lang naman ikabit yung plaka pala. Kala ko kasi may mga kung ano-ano pang kinakabit like kala ko may barcode katulad dun sa motor ko kasi nung dumating yung plaka nun may kasama siyang barcode ba yung tawag doon na dinidikit doon sa may headlight. So wala naman palang ganun kasi yung plaka niya meron na din siyang QR code yata yun. May QR code na siya. And ang lupit niya nung original na plaka meron siyang effect pagka sa malayo parang simple lang plain white. Tapos pagka nilalapitan mo ng tingin nakikita mo yung logo nung LTO. Siguro yun yung nila pan-check kung legit yung iyong plaka kung original. And second update ni Wigo, kakalasada ko may nakita akong touch up paint to fix yata yung pangalan niya. And nakita ko na mukhang yung mga Toyota owners mukhang mas yun yung pinaka-accurate na kulay na ginagamit nila kasi yung sasakyan pala natin katulad nito meron siyang color code. Etong yellow is Y13. Makikita niyo yan dun sa barcode na nakadikit sa may bintana ng sasakyan. Yung sa akin tinanggal ko na pero tinabi ko kaya nakita ko yung code niya Y13 nga para dito sa yellow na Wigo namin. So yun pala yung basihan para malaman mo kung ano yung kung katulad na itong sasakyan namin may gas-gas kung anong touch up paint yung pwede mong gamitin na sakto sa kulay. Ito yung pakita ko na lang yung picture or short clips nung gas-gas nung aming sasakyan. So ito siya nakakainis siyang tignan pag nakikita mo. Pero kahit pa paano nakatulong yung paint to fix. Ito na siya ngayon. Medyo hindi na siya nakakainis. Medyo lang. Pwede na. So medyo kaaya-aya na siya ulit tignan kahit pa paano. Wala lang din akong makita na malapit sa amin na pwedeng gumawa. Wala akong kakilala. Yung talagang maayos talaga siya, maibalik sa dati. Kasi yung touch up paint syempre pag nilapitan mo ng tingin kita mo talaga yung pinatong na pintura sa kanya. But anyways 299 lang naman yung yung price niya. Sulit na para sa akin. May gas-gas din yung sa may side mirror ko pero hindi, pangit yung pagkakalagay ko ng touch up paint at makulimlim. Kaya yung pagdadaanan natin. So recently nag-uulan palagi tuwing gabi. Pero tuwing gabi siya. Hopefully ngayon wag naman sanang bumuhos ngayon sana pauwiin muna kami. Ngayon kasi papunta pa lang ang dilim na ng langit. Hindi ko pala na-ready yung map ko. So may ticket dito, may toll fee dito sa daan na to. Bayad muna tayo. Kano boss? Wala boss. Makadaan ako SM Fairview dito na boss. Thank you. Hello. Tuloy ba natin to? Tuloy, kay road trip na lang. Ay, naman. So may bayad, may toll fee na 10 piso dito. Pero I guess ito na talaga yung yung fastest way papunta doon. Naka-ready na to So first time nating dadaanan ng sasakyan to. Sana wala namang binabahang daanan dito. Medyo bako-bako yung daan sa part na to. Pero I guess paglabas dito medyo na smooth na. Uy.
Kabiyak lang yung daan, oh. Bawal magkamali. So dito tayo sa Harmony Subdivision. Dito okay naman yung kalsada. Pagpasok ng Harmony Subdivision, may mga sasakyan lang sa gilid pero maluwag siya. Ay, mapatak na ang ambon. Sana lang talaga walang binabaa dito. Dapat daan-daan lang tayo dito dahil first time nating magde-drive dito. Dito na yata yung medyo masikip na part, pero after nito mukhang medyo okay naman. Meron lang akong dinaanan dito na may pataas tapos biglang liko. Medyo matalim siya pero mukhang kayang-kaya naman ni Wigo. Kasi nung nagbike ako medyo nabigla ako dun sa part na yun. Hindi ko siya in-expect. Whoop. So dito medyo maskip. 2 lane lang. Tapos may mga tao pang dumadaan. And meron ding mga nakapark sa gilid. Ayan na. Ayan na yung patas na sinasabi ko. Biglang liko dyan eh. Ayan mo yan, Wiggy. Ang taas. Wow. Ay, ang taas. Pero di naman nahirapan si Wiggy. Di naman din ako dumiin ng todo. So kering-keri lang. Again, ako professional driver ha. Beginner driver lang ito mga naririnig nyo sa akin kung pinapanood mo itong video namin. Beginner's perspective. Since nadaanan ko na to ng bike, medyo familiar na sa akin yung ruta. Uy, may traffic akong nakikita. So ang estimate ng Google Map mula sa amin is 1 hour lang yung biyahe namin papunta dito. May isa pa akong pwedeng daanan via Tungko, pero di ko na siya sinubukan. Siguro next time, kasi dun sa part na yun, dun yung may ginagawang part ng ng tren. So parang sumikip na yung kalsada dun, baka mas traffic dun. Kaya ito na talaga yung recommended ni Google Map na daanan. 2:43 PM, ang estimate time is 3:12 PM. Nandun na kami. 30 minutes na lang daw and kasalukuyang traffic dito sa part na to. Pero umuusod naman siya. Kung nagugustuhan nyo yung content ko kahit papano, please support naman our channel by subscribing. Kung may question kayo about dito kay Wigo, sasagutin ko yan as long as I can answer. May mga iba kasing minsan tanong na medyo as a new owner parang hindi ko siya mabigyan ng magandang sagot. Like yung mga nagtatanong about road noise, no, since wala akong talagang background sa ibang sasakyan about road noise, hindi ko siya may compare kung okay ba yung road noise ni Wigo or not. So, road noise napapansin ko lang siya kapag yung talagang mabilis na yung takbo, like nasa 80 kph na. Yung tagtag naman, ito hindi ko din masagot, sorry sa mga nagtatanong kung matagtag ba si Wigo. Kasi hindi ko din sure paano siya sasagutin, no? Kasi pag nasa smooth ka na daan, katulad niyan, ganyan kalsada o kaya sa NLEX, smooth talaga siya. Pero pag katulad nung sa lugar namin, kunyari sa Bulacan o kaya sa EDSA, doon ramdam mo yung tagtag kasi hindi naman hindi naman smooth yung kalsada sa EDSA, di ba? Siguro EDSA magandang example. Matagtag doon, na experience ko 'yun. Nung dumaan kami doon papuntang BGC. Yes, matagtag siya kasi may mga sa kalsada, yung parang mga hati-hati. Yung pag nadadaanan mo yun, ramdam mo talaga na tumatagtag si Wigo. So pasensya na sa mga nagtatanong about doon. Pero kung may pagko-comparean siguro ako, mas madali siyang isagutin, pero wala talagang ito lang yung pinaka na experience ko na sasakyan. Park ba to? Challenging nga yung kalsada talaga dito. Wala kaya akong ibang madadaanan pabalik. Baka magtungko na lang kami pabalik. Challenging siya Tapos yung mga sumisingit pa ng motor na hindi naman na maiwasan talaga yan.
sad ako sa bato eh. Kaya as safe as possible tayo sa safe. Ano ba to? Parang bundok oh, no? Bundok siya oh. City of Caloocan, SM City Caloocan. Okay, medyo smooth na dito pero ayun, traffic pa sa kabilang side. At pauna naman tayo. Yan, pero maganda yung kalsada. Lalakas eh, no? Bumitaw yung isa. Hindi kinaya. And turn right tayo dito sa may Sabarte Road. Oh. Bata eh. Ito yung adventure dito. Yung gantong panahon tapos ang traffic pa no. Tapos first time mo pa dun sa kalsada. Ako po, kukulit na itong mga bata na to. Ba't ang kukulit nyo mga boy? Uy, putik. Smooth ng kalsada sa part na to. Ang ganda. Sana. Sana nga saglit lang tong ulan na to. Parang magbabaha na. Ay, nakatakot. Ay. Di mo pa alam kung binabaha ba itong lugar na to. Ay putik, baha ba yun? Bakit? Yung tak. Parang malalim ah. Wala bang ibang daan? Saan ko na? Hindi ako dyan dumaan. Tangay na ngayon. May ibang daan dyan. Hanap po ko ibang daan. Ayoko doon, baka doon. Sana walang baka dito. Ay, baka din. Continue for 800 meters. Yung bumper ng taxi. Ito ko yung bumper. Gulong lang lumubog. Ay naku, nakakaba. Grabe itong ulan na to. Masyado akong pinapakaba. Yun, so ang daming tao ngayon dito. Mukhang lagi namang madami. Wala nang covered parking pool na. So dito daw kami sa open parking maghahanap. So it's 6:31 PM na. And pauwi na kami. Nag-enjoy naman kami. Nakakapagod din maglakad dito. Malaki tong SM Fairview eh. So kain lang ng mga hindi na namin nakakainan na kainan. And then ayos dito, may Decathlon, may Nike. Pero yung gusto kong sapatos hindi nakuha eh. And ayun, pauwi na, sana safe naman. Pero this time dadaan na kami ng SM Tungko. Para di ko pa alam yung daanan doon, pero I guess mas okay doon kaysa doon sa dinaanan namin kanina. Mukhang mas safe mag main road.
So doon na kami dadaan pa uwi. And ano pa bang mga susunod na vlog natin? Kung napansin nyo, manifesting family yung manifesting yung title ng ating video. So ano bang mga next na minamanifest namin, kung may pakialam kayo. Yun yung mga susubaybayan nyo sa vlog namin. So next is Gabaldon. Dadali natin si Wigo sa Gabaldon. May pinaplano na kami doon na kung paano yung gagawin namin pagpunta doon. And then sunod is joining marathon, takbuhan. So isa yun sa minamanifest ko. Malapit na yan. And then matutong mag-swimming kami ni Mrs. Isa yan sa minamanifest namin. So soon sana matutunan namin para sa mga susunod na adventure, di ba? Magamit namin. And I guess kailangan mo siya no skill sa buhay talaga. Di ko lang alam ba't di kami natuto nung bata pa kami, pero yan isa sa mga minamanifest namin, isa sa mga goal na nakalista para sa amin. So kung napanood mo tong video na to, thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Hanggang dito na lang yung vlog at kami uwi na. Sana kami ay safe. Bye bye na, baby. Again, check ba, baby? Ito ang first time mo sa SM Fairview. So i-record natin to. Let's go. Bye bye. Let's go. Ingat.